morning. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa English. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1, verses 16 to 17. At ganito po ang sinasabi. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, But the righteous man shall live by faith. Noong 2017 po, may binalita tungkol sa isang bagong labas na preso sa Davao Penal Colony. Nakulong po siya ng 12 taon. Hindi alam ng pamilya niya ang nangyari sa kanya o sa kanyang sinapit doon. Ang alam lang nila po, nagtrabaho siya ng matagal sa Davao. And 12 years siyang nalayo sa kanyang pamilya. And for 12 years din, wala pong bumisita sa kanya. Ngayon, malaya na siya at sabik na sabik siyang makita sila. Hindi sinabi kung bakit walang bumisita, yun lang, sinabi lang na wala. Ngayon, na pauwi na siya, napansin niya na 50 pesos lang po ang kanyang baong pamasahe. Yun lang yung laman ng kanyang bulsa. And obviously, hindi ito sapat para makauwi siya sa kanila. Hindi siya confident na makakarating siya sa kanila at sigurado siya na kulang ito para makapagsimula siya muli. Magkano ba ngayon ang ferry simula Davao papuntang Metro Manila? Siguro mga nasa 170 to 200 pesos, ganun ba? Meron ba o higit pa? So, kulang yung kanyang 50 pesos. Libo na ba ngayon? Libo na. Okay. So, obviously, itong dala-dala niya, siguro ilang kilometro lang itong 50 pesos na ito. At nalaman ng mga kasabay niya sa bus na yun lang yung dala niya. And mukhang sincere naman siya, kaya ang ginawa nila, nag-ambag-ambag po sila para siguraduhin na makarating siya sa kanyang pamilya. Dito sa kwentong ito, actually totoong kwento ito, na-report po ito sa Pinoy Trending News noong 2017. Makita po natin ang kakulangan ng ating justice system. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundong ito. Why? Kinikilala nito ang ating mga pagkakasala laban sa batas. At yun yung unang-una talagang nakikita ng justice system. Ngunit wala itong kakayahang magpawalang sala. Binibigay nito ang ating kasalanan, pinapahayag nito ang ating pagkakasala, pero walang kakayahan na magpawalang sala ang justice system natin sa mundong ito. Mayroon itong mga provisions din for parole at saka executive clemency, may batas para dyan, para makalaya tayo at makabalik sa lipunan. Ika nga, second chances. Ngunit hindi nito kayang mag-extend na or hindi nito kayang baguhin ang ating pagkatao o bigyan tayo ng panibagong buhay. Obviously, kung may kakayahang bigyan tayo ng panibagong buhay ng ating justice system, edi sana naging maayos yung pagsisimula nitong kakalabas lang na preso. What we need to understand is yung reality na nanonood po sa ating pagkatao ang kasalanan. Hindi ito katulad ng isang estudyante na one time may tinuruan po akong isang leader ng church. At ang assignment ko sa kanila ay subukan niyo po sa isang linggo na huwag magkasala. Pagkalipas ng isang linggo, pag-attend ko ng klase, o sino dito ang gumawa ng assignments, itaas ang kamay kung sino ang hindi nagkasala.
nagtaas siya ng kanyang kamay. Obviously, hindi niya naiintindihan kung ano ang nature ng kasalanan. Akala lang niya sa pamamagitan ng mga panlabas na gawa. Pero may mga kasalanan na hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit nakikita ng Diyos. At nanunuot ito sa ating pagkatao. Bagamat nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan at wangis, at nilikha niya ang tao na walang kasalanan, when we look at our past, makikita po natin si Adan, ang ating ama sa laman, at kung paano tayo nahulog sa kasalanan. That is in the past. When we look at the future, kung iiwan po tayo ng Diyos sa ating kasalanan, at hindi ibibigay ang pagbabago sa tao, ang makikita nating kinabukasan ay kahatulan at kamatayan. Wala pong middle ground doon. The penalty of sin is death. Sa scriptures po, nakahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. At sinasabi rin na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob po ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. And because the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord, then makikita natin yung contrast ngayon. On the one hand, dahil sa ating kasalanan, kailangang bayaran ng ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. And on the other hand, may ino-offer na free gift of eternal life ang Diyos. Agree tayo ngayon na kailangang pag-aralan ito. Na dapat itong ipangaral and at the same time, kailangan nating pag-aralan ito. Para malaman kung andito tayo sa pagiging makasalanan, paano tayo makakarating dito sa kabila? Sa buhay na walang hanggan. Paano natin masasabi o paano natin matatanggap itong kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak? It is of high importance that we get this right. Dahil nakasalalay pala ang buhay natin dito, we need to get the good news right. So brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word, nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, ang katapatan at kagandahang loob ng Diyos para sa ating katubusan. Panalangin ko po na makilala po natin siya na matuwid at nagpapawalang sala upang makatugon po tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our practice sa ating mga sermons at sa ating pag-aaral, we need to ask scriptures now. Why do we have confidence in the gospel or in the good news? Why do we have confidence in the gospel or good news? In the past 2 weeks po sa pag-aaral natin ng aklat ng Romans, na pag-aralan po natin na matagal nang ninanais po ni Apostol Pablo na bumisita po sa Roma, sa Kapitolyo. At madalas po niya pinaplano ito, ngunit hindi lang nagkakaroon ng pagkakataong pumunta doon. Ganun pa man, nasiyahan siya sa balita na may community of believers doon at hindi pa sila nakakatanggap ng pangangaral mula sa isang apostol. And so he considered it a privilege na sumulat sa kanila ngayon. Dahil hindi pa nila siya kilala, pinakikilala niya ngayon ang kanyang sarili bilang alipin ni Kristo Jesus. Makikita po natin yung sa Romans chapter 1 verse 1. Isang apostol at itinalaga para sa magandang balita ng Diyos. Itong magandang balita ay namunga sa kanyang buhay at ministeryo. At pinaliwanag po niya ito doon sa verses 8 to 15 na ating pinag-aralan last week. Sabi po niya, ganito ngayon ang bunga sa aking buhay at ministeryo. Ang naging bunga ng magandang balita. Sabi niya, number 1 sa verses 8 to 9,
nagkaroon ng kagalakan at pagmamalasakit para sa mga tagasunod ni Kristo. Hindi lang yon, namunga rin ito ng kababaang loob at pag-ibig para sa kanyang kapwa at ng pagsunod at pananabik din para sa paglilingkod ng Ebanghelyo sa kanila. Kaya nga ang conclusion niya sa verse 15 ay sabi niya, "For my part, I am eager to preach the gospel to you." Nananabik ako na pumunta sa inyo. Nananabik akong I want to be present with you. I want to come to you. Hindi sapat sa kanya yung susulat lang siya at yun na yun. Hindi, pupunta siya doon. He will be present with them. He will live with them for a time. And he will preach to them the gospel. To you also who are in Rome. Ngayon, punta tayo dito sa verse 16 as we approach now itong passage natin sa umagang ito. We need to ask scriptures, bakit ganun na lang ang pananabik ni Apostol Pablo na ipahayag ang ebanghelyo sa kanila? Hindi ba Kristiyano na sila? Hindi ba ang mga Christians, okay na yan, hindi na dapat tinuturuan yan, alam na yan? Why is preaching the gospel a joyful obligation to him? While it is true at tama naman that the gospel is to be preached to everyone, to all of us sinners, it is especially important sa mga Christians. Sabi niya sa verse 16, sabi po niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation." Noong panahon po ni Pablo, ang balita po tungkol kay Kristo ay tinuturing na katatawanan o kahiya-hiya. Kahit sa panahon natin, ganun din. Pag nangaral po kayo, subukan yung mangaral, talagang pagtatawanan kayo. Either babatuhin po kayo o pagtatawanan kayo. Walang pinagkaiba ng panahon nila. Sa mga Hudyo po, ang tingin po nila sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay isang kahihiyan. Isa po itong kahihiyan. Mababa ang tingin nila kay Kristo. At yung kanyang kamatayan po ay kamatayan ng isang kriminal. Kaya nga nila hinubaran si Jesucristo Kaya yung nakikita nating mga artwork, kaya inukit yan o pininta ng kamay, mali po yun. Nung ipako si Jesucristo sa krus, siya po ay hubad. Sapagkat kahiya-hiya po na ipakita ang iyong kahubaran sa lahat ng tao ng panahon nila. Ganun ang ginagawa nila sa mga kriminal para hindi tularan. Hindi lang yun. In the Old Testament, ang ginawa kay Kristo ay isang sumpa. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomy 21, verses 22 to 23. "If a man has committed a sin worthy of death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his corpse shall not hang all night on the tree, but you shall surely bury him on the same day. For he who is hanged is accursed of God, so that you do not defile your land which the Lord your God gives you as an inheritance." So, ang tingin po nila kay Kristo ay isang curse. He defiles, he is defiled, even though hindi nagkasala si Kristo. Kaya ang tingin nila kay Kristo, yung mga Hudyo, ay isang kahihiyan. Sa mga Hintil naman, ang Ebanghelyo po ay isang katatawanan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang tingin po kasi ng mga Hintil or yung mga hindi Hudyo, yung mga Romans at saka mga Greeks, ang tingin po kasi nila sa kamatayan ay isang escape from uncleanness. So, ang goal po ng buhay nila ay actually mamatay para makatakas sila dito sa karumihan ng ating laman. So, para sa kanila, yung description na si Kristo ay nabuhay na maguli ay para sa kanila bumalik sa karumihan. Kaya pinagtatawanan nila ang Christianity. Ano man ang tingin ng ibang tao sa magandang balita, para kay Pablo, paninindigan niya ito at baliwala sa kanya kung pagtawanan siya o batuhin siyang buhay. Paninindigan po niya ito. Hindi niya ito ikahihiya. So for his part, ang dami na rin pinagdaanan po ni Apostol Pablo dahil sa Ebanghelyo.
nakulong siya sa Filipos. Pag binasa natin yung Book of Acts, hinabol po siyang palabas sa lungsod ng Thessalonica. Na-imagine natin, maraming galit sa kanya dahil apektado ang kanilang kabuhayan dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayon, hinabol siya palabas. Hindi lang yon, binato siya ng buhay sa Listra at iniwang patay sa daan. Pag binasa po natin yung account na ito, tumayo lang siya. Nung nagkaroon siya ng malay, tumayo lang siya. Parang wala. Tapos bumalik sa lungsod. Tinawag na mangbang sa lungsod ng Corinto. At dito naman sa Roma, sa Romans chapter 3 verse 8, siniraan po siya na nagpapalaganap po ng kasamaan. Alang-alang sa Ebanghelyo. And yet, kung iisipin natin, hindi pa sumasama ang kanyang loob. Natural sa tao na makaramdam. Pero para kay Pablo, iisa lang ang kanyang layunin. Ang layunin ko dahil ako ay itinalaga sa Ebanghelyo, ako ay mangangaral ng Ebanghelyo. Ano man ang hirap na aking maranasan dahil sa aking pananampalataya at dahil sa mensahe na aking daladala, ako ay magpapatuloy sa Panginoon at kung ano ang pagkatawag sa akin, kung saan niya ako papupuntahin, doon ako pupunta. Ipinagmamalaki, sabi niya, ipinagmamalaki ko ang magandang balita. Bakit? Ngayon, pag inisip natin, ano po ba itong magandang balita na ito? Bakit ba ito maganda? Unang-una, sabi niya dyan sa verse 16, it is the power of God. Ang salitang gospel or good news, sa Tagalog, magandang balita, ay mula sa salitang Griego na Evangelion or Evangelio. O yung mga mahilig na manood ng anime, sabi nila Evangelio. Ang English equivalent ng to preach, or rather, ang sa original language, pag minsan ginagamit ang salitang preach, ang root nito ay mismo sa evangel, to preach the gospel. So pag nababasa natin yung salitang whenever I go sa isang city, sinasabi ni Pablo, and then I preach, sa original language, maaaring ang ginamit ay, ang root word nun ay makikita sa gospel or to gospelize. Ganun ang ibig niyang sabihin. Sa bagong tipan, ang idea ng evangelion or evangelion ay tumutukoy sa balita ng tagumpay pagkatapos ng isang digmaan. Kung naaalala natin o kung nakapanood po tayo ng movie na 300, may pinabalik silang messenger sa lungsod para bumalik sa Sparta at ibalita kung ano nangyari sa kanila. Ganon din sa Evangelion. Pero doon kasi sa Sparta o sa 300, talo sila doon sa Battle of Thermopylae. Pero dito sa Gospel, it is different. Itong balitang dala-dala ng mensahero ay balita ng tagumpay. At ikinagagalak ng tagadala ng balita ang mensahe na kanyang ipapahayag sa buong lungsod. Sabi po ni Apostol Pablo, it is the power of God. It is the power of God. Ang sabi ng isang theologian sa kanyang commentary, it brings with it the omnipotence of God. So imagine if Paul says that the gospel, hindi natin pinag-uusapan kung ano yung mensahe. Ang pinag-uusapan natin kung ano yung kalikasan ng Ebanghelyo. Paul says it is the power of God. Imagine this now, because it is the power of God. If we look at the book of Genesis 1, matatandaan natin yung account ng creation, and all the power, all the omnipotence of God is seen doon sa paglikha ng bagay, lahat ng bagay doon. Then dito sa gospel, ininvest ng Panginoon ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa ating katubusan.
Kaya nga niya sinabi, it is the power of God unto salvation. Imagine all the powers of the universe at saka creation nandito sa makikita sa power unto salvation. Ang purpose ng kapangyarihang ito ay magligtas. Isip po ng iba sa atin ganito. Kaya ko yung gawin mag-isa. Kaya kong maging mabuti. Kaya kong, ang interpretation nila pag pinag-usapan ng kaligtasan, kaya kong gumawa ng mabuti. Kaya kong piliin ang Diyos. Parang, alam mo, parang switch na pwedeng i-turn on and off. Kaya kong piliin ang Diyos, pwede kong patayin, pwede kong buhayin, parang ganun. Ganun ba yun? So sa Kanya, okay na yun. Kaso, hindi ganun ang pinapakita sa atin ng scriptures. Kahit anong gawin nating mabuti, hindi po ito kikilalanin ng Diyos sapagkat walang sino man sa atin ang makakaabot sa Kanyang kalwalhatian. Napakataas po ng Diyos at tayo ay parang uod lang na nandito po sa lupa. Hindi lang yun. Dahil sa ating kasalanan, marumi po tayo. At ang Diyos ay banal. Ang bawat isa po sa atin ay nagkasala. Wala sa atin ang karapat dapat sa Kanyang harapan. At dahil sa ating kasalanan, hindi po tayo karapat dapat na pagpalain. Kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos, hindi niya papakita ang kanyang kagandahang loob, tuwid pa rin siya. Ang dapat para sa mga tulad natin, na nilalang sa kanyang larawan at wangis, ngunit mas pinili ang karumihan, ay kahatulan, kaparusahan. At dahil dito, nanganganib po tayo ngayon. Nanganganib po ang buong sangkatauhan na maparusahan sa walang hanggan. Paulit-ulit ko po ito ipapahayag. Tulad ni Pablo. Ngunit, hindi ito nagtatapos ang kwento. Ang Diyos po ay hindi tulad po ng mga Diyos-Diyosa, ng mga pagano, o iba't ibang Diyos-Diyosan sa mundong ito na malupit at wala pong pakialam kung mapahamak ang tao. Hindi man tayo karapat dapat sa pagpapalang ito at pwede naman ding hindi rin ito ibigay ng Diyos. And yet pinahayag pa rin niya ang kaligtasan. Pinahayag pa rin niya ang kanyang kapangyarihang magligtas. Because God is a God of salvation. And this is the first reason all boasts in the gospel. Why do we have now this confidence in the gospel? Because verse 16a, the gospel is the power of God for salvation. The gospel is the power of God for salvation. Because this power has its purpose to save. Sino ngayon ang maliligtas? Kung lahat pala tayo, kung ang bawat isa sa atin ay makasalanan, marumi sa harapan ng Diyos, at nanganganib sa kahatulan, sino ngayon ang maliligtas? Lahat po ba maliligtas? Sabi po ni Apostol Pablo, verse 16b, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Noong pinag-aaralan po natin ang pagpapahayag ni Pablo ng magandang balita, may binanggit po siya ukol sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Sinabi po niya kung kanino siya mangangaral. Binigay niya yung scope ng kanyang nung recipients ng kanyang preaching of the gospel.
Sabi niya sa verses 14 to 15, just a few verses before our passage, sabi po niya, ako'y may utang or ako'y may pananagutan sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa mga marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Para kay Pablo, mangangaral po siya hindi lamang sa mga Hudyo kasi may paniniwala po sila noong panahon yun na ang kaligtasan po ay para lamang sa mga Hudyo. May ganong klaseng pag-iisip eh. Pero para kay Pablo, hindi lamang sa mga Hudyo. Alam ko sa scriptures at sabi niya, pinag-aralan ko ito. Hindi lamang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Griego at iba pang mga hindi Griego. Yung tinatawag nila ng barbaro dito or barbarians. Yung walang culture, ika nga. Mangangaral din siya sa mga marurunong at sa mga mangmang o hindi aral. Ngunit kailangan po natin maintindihan na hindi po pinapahayag ang ebanghelyo, hindi po pinapahayag ng ebanghelyo na lahat po ay maliligtas. Hindi po pinapahayag ng ebanghelyo na ang lahat ng tao ay hindi mapapahamak. This is wrong teaching. And the scriptures do not teach this. What it says is that it is the power of God unto salvation. For whom? For everyone who believes. Sa original language, itong salitang believes, kung meron kayong ballpen, pwede nyo underline yun. Ang isip po natin kasi, nakasanayan po natin na pag pinag-usapan yung believes. Yan ba yung tumanggap ako noon? Ang isip natin past tense. Ang isip natin one time, big time. Pero dyan sa original language, pag binasa natin, itong salitang believes ay nasa present active participle. Ibig sabihin, ganito ngayon ang sinasabi ni Apostol Pablo. Him who is believing. Nagpapatuloy siya sa pananalig o sa pananampalataya. Nangangahulugan na ang taong ito na maliligtas sa kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatuloy sa pananalig sa Diyos. Hindi siya nakarinig ako noon. Hindi siya ganun. Nakarinig ako noon at nagpapatuloy ako ngayon. Patuloy akong nananampalataya sa Diyos. And this is how Paul describes those whom God has destined unto salvation. Hindi natin pinag-usapan dito. So, Pastor, ibig bang sabihin, tumanggap ako noon, patuloy akong tatanggap, katulad ng ginagawa ng iba, patanggap ng patanggap. Hindi pagtanggap ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, paninindigan mo ba ang ebanghelyo? Kahit hirap na hirap ka na, paninindigan mo ba? Tatayuan mo ba yan? Kung tawagin ka ng Diyos, na ibigay ang buhay mo sa Kanya, titindigan mo ba ang ebanghelyo? Sabi ni Pablo, may pananagutan ako sa mga Griego, sa mga barbaro, sa mga mangmang, at sa mga marurunong. At kinagagalang ko ito. Anumang hirap ang maranasan dahil sa ebanghelyo, ang taong ito ay nananatili sa pananampalataya. They persevere in the faith. Tapos dinagdag po ni Apostol Pablo to the Jew first and also to the Greek. Sabi niya, Jew first, sapagkat sa kasaysayan mo ng katubusan, at kapag sinilip natin ang Old Testament, makikita po natin na una itong pinahayag ng Diyos sa mga Israelita. Sila ang pinili ng Diyos na unang makatanggap ng pahayag ng kaligtasan. Sa kanila ang kautusan, sa kanila rin ang
unang nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila ang mga propeta, sa kanila nangusap ang Diyos, sa kanila rin dumating ang Mesiyas, ang Panginoon na tagapagligtas. And so, meron talagang Jewish priority. Pero hindi ibig sabihin nun na porket may Jewish priority, iba na ang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos pagdating sa Hintil. There is only one plan of salvation and there is only one means of salvation. God's one plan of salvation was to gather His covenant people from Israel first. And then, from the Gentiles. Mauuna ang Hudyo and then ang mga hindi Hudyo. Ganito nga ang sinabi ng Panginoong Jesus nung bumaba siya pagkatapos niyang sabihin na siya po ay isang mabuting pastol at ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa John 10:16, ganito po ang sinabi niya. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Yung other sheep na tinutukoy po niya dito ay yung mga hentil. At pagsasamahin niya yun para maging isang kawan sila na may isang pastol. Ang kanyang pamamaraan para sila ay maligtas ay hindi sa pamamagitan ng human work o gawa. Kasi marami sa atin, so ano dapat kong gawin para maligtas ako? Yun ang sinasabi sa atin ng kultura. Ano ang dapat kong gawin? Anong expectation mo? Anong gusto mong effort ang ibigay ko? O paano ko, ano yung mabuti na dapat kong gawin? May sinasabi pa sa kautusan. Wala pong maliligtas sa kautusan. It cannot save. Hindi po function ng kautusan na magligtas. Because the law o yung Ten Commandments is a fault finder. Ang function ng kautusan ay sabihin sa atin kung ano ang ating kasalanan. Sabi nga sa Romans 3:20, through the law comes the knowledge of sin. And so, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Hindi function ng kautusan magligtas. Dahil tanggap natin na makasalanan tayo at mapapahamak tayo kung pababayaan tayo ng Diyos sa ating mga sarili. Alam natin na hindi natin maaaring gamitin ang ating mga gawa sa ikapapawalang sala. Sapagkat sa harapan ng Diyos, ang relationship ng ating mga gawa, ng ating mga kamay sa Kanyang harapan ay natutulad sa mga maruruming basahan. Hindi niya tatanggapin yan. Kung gagamitin natin ang kautusan para sa ating ikapapawalang sala at ikaliligtas, mali po tayo. At doon nagkamali po ang mga taga-Galasya. Ang nag-iisang tugon sa biyaya at pagpapala ng kaligtasan na pinapahayag sa Ebanghelyo ay pananampalataya. Walang iba. Pag tinignan natin ang kautusan, ano ang binibigay sa atin ng kautusan? Ang binibigay sa atin ng kautusan ay ang ating pagkakasala. It gives us guilt. Sapagkat ine-expose nito ang ating hindi pagsunod. But on the other hand, God's grace in the gospel gives us the ability to respond in faith because it shows us God's promise. In the gospel, we find God's promises. The different covenants na binigay ng Panginoon and through these promises unto salvation. Ngayon, ano ngayon ang kinalaman ng faith dito or believing? True faith, mga kapatid, kaibigan, receives the gospel. Uulitin ko, true faith receives the gospel. Wala itong kayang ibang gawin. Kapag binigyan ka ng pananampalataya, tatanggapin niyan ang Ebanghelyo. In relation to sin,
this faith sees sin and turns away. It repents. And it sees God in the gospel. It draws near to God as Savior and Lord. And it receives His promises. At ganito ang ginagawa ng faith every day. Kaya tayo lumalago. It sees God. It approaches Him. It repents from sin. And it receives His promises every day. It receives the gospel. And it continues in the gospel. Which leads us to number 2. What are our reasons for our confidence in the gospel? So verse 16b, this grace of salvation is for everyone who believes. Hindi ito para sa unbeliever. Natural, kung ayaw mo sa Diyos, bakit gusto mong maligtas? It does not make sense. Dahil ang turing mo sa Diyos ay kaaway, bakit mo hinahangad na maligtas? It does not make sense. Kung kaaway mo ang Diyos, aawayin mo siya hanggang huli. Ituturing mo siyang kaaway. This grace of salvation is for everyone who believes. From Old Testament to the New, God's people have always responded to His grace by faith. From Old Testament to the New, God's people have always responded to His grace by faith. Iisa lang ang plano ng kaligtasan, iisa lang ang pamamaraan ng kaligtasan. Ang pamamaraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, both in the Old Testament and in the New Testament. In the Old Testament, they looked forward to the promise of Christ. Tayo, in the New Testament, we look back at the finished work, and perfect work of Christ and His return. Ngayon, tanungin natin. Although may idea na tayo kung bakit kailangan natin at mahalaga ang kaligtasan, pero explore pa natin dito, bakit ba? Alam na natin yung in relation to sin. Pero in relation to righteousness, yung pagiging matuwid ng Diyos, kailangan nating pag-aralan din ito. So sa verses 16 to 17, makikita po natin dyan, sinasabi ni Pablo, sabi niya sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed, from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Here we find yung third point natin, why we are confident in the gospel. So dito sa third point, sa verses 16 to 17a, the righteousness of God that demands the judgment of sinful man is the same righteousness that justifies those who believe in Christ. The righteousness of God that demands the judgment of sinful man is the same righteousness that justifies those who believe in Christ. Medyo mahaba-haba yung point, pero ang punto lang niyan, itong katuwiran ng Diyos na siyang humihiling ng kaparusahan sa tao ay siya rin nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sa verse 17, pinapahayag ni Apostol Pablo ang attribute ng Diyos. Yung quality niya o katangian niya. At kung ano yung demand niya sa tao. Bakit may demand sa atin? Sabi po niya, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Itong katuwiran o pagiging matuwid ay pinahayag ng Diyos sa Ebanghelyo. Sapagkat sa sarili po natin, hindi natin ito matutuklasan. Kaya kailangan niyang ipahayag ito. Bulag po tayo sa ating kasalanan. Hindi natin makikita ito, hindi natin ito matatagpuan, hindi natin ito matutuklasan. Kaya kailangan niyang ipahayag ito, kailangan po niyang i-display ito sa Ebanghelyo. Righteousness or justice, mga kapatid, is first and foremost an attribute of God. Hindi na justice system natin. Righteousness or justice is first and foremost an attribute of God. Ang katarungan o katuwiran ay unang-una katangian po ng Diyos.
So explore lang natin ngayon ang iba't ibang argumento ng tao na kapag iniwan siya sa kanyang sarili, ganitong klaseng karunungan ang lumalaganap sa mundong ito. Para ipaliwanag ang existence natin at ang ugnayan natin sa Diyos. Kung sa pananaw man nila ay merong Diyos o wala. Una-una, kahit huwag nyo na ilagay sa notes. Ang tawag po dito ay appeal from knowledge. At ang sinasabi nila, there is no God. Sigurado sila. Pero ang problema dyan sa ganyan ay ganito. For you to be able to come to that conclusion, you should have searched all knowledge from one corner of the universe to the other. Para bang inikot mo na ang buong sanlibutan at sangkalangitan para makarating ka sa conclusion na yan, para maging katotohanan sa'yo at sasabihin mo na walang Diyos. Question ngayon, may tao bang napag-aralan na ang lahat ng bagay? Meron ba? Meron bang mga ahas na magtataas ng kamay na nasilip ko na ang bawat sulok? Ng mundo? Mundo na lang. At magsasabi na, alam ko ang lahat ng bagay. Meron ba? Wala. Para malaman mo at maunawaan mo ang lahat ng bagay, dapat Diyos ka. Pero hindi ka Diyos. So, hindi sustainable ang argument na ito. Hindi mo pwedeng sabihin, there is no God. Pangalawa, ang tawag dito sa argument na ito ay problem of evil. Sinasabi nila, parang ganito, umaapila muna sila sa emotions, nagmumula ito sa kanilang emotions, pero nagtatago po sila sa mga facts kuno, parang maskara lang. Sabi nila, dapat walang patayan. Dapat hindi tayo naghihirap. Dapat hindi niya tayo pinababayaan. If God is all-powerful, He can create any world that He wants. And if He is all good, He would want to create a world without evil and suffering. Unahin muna natin yung sinasabi niya, if God is all-powerful, He can create any world He wants. This is not necessarily true. Yes, God will create any world He wants. But if you create a world that has free creatures, then there is no guarantee that they will always decide to do what God wants. Gagawin mo ang gusto mo. Pangalawa, if God is all good, He would want to create a world without suffering. Yes, God is good. And He wants the best for us. Pero hindi natin pwedeng i-assume na ang best ay laging may kinalaman sa comfort mo. May kinalaman sa convenience mo. At laging may kinalaman sa kasiyahan mo. That is not always the best. And in the end, itong mga nagpapalaganap nito, kailangan nilang patunayan that because there is no God, then there is no world without evil and suffering. Paano mo ngayon patutunayan ng wala? Wala nga eh. Wala, hindi mo maaaring patunayan ng isang bagay na wala. Sasabihin mo, there is no God. Paano mo pinatunayan yan? Nonsense. You can't. Pangatlo, sabi po ng mga evolutionists, ang lahat ng bagay ay nagsimula sa mga particles and atoms na nagbabanggaan. Therefore, we are not created beings. Observe po natin. Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, kung hindi tayo nilalang sa kanyang larawan at wangis, bakit may natural order of things? May kaayusan, may disenyo, at may pamantayan. May standards. So, saan nagmula ang mga ito? Sabi po ng mga proponents ng no God or mga atheists, sabi ng kampo nila, ganito ang proposition nila.
Using the laws of scientific observation, nature has a hierarchy. Okay? It is not possible that there is anything higher than nature. Sapagkat ang ginagamit daw nila ay scientific method o yung empirical method para malaman kung ano ang nasa nature. At so kung ano yung nakikita, kung ano yung nakahawakan, kung ano yung naaamoy, kung ano yung naririnig, yun lang. And because I cannot touch God, I cannot see God, I cannot smell God, I cannot hear Him, therefore, I cannot see Him in all of nature, therefore, there is no God and there is nothing higher than nature. Ang problema po sa ganitong proposition ay puro walang basihan. Why? Para mapatunayan ang evolution, kailangan nandun ka muna sa pasimula. Tinuturo nila ito sa schools na ang evolution po ay isang science. No, that's not science. It's not proven. It's not proven. Itong mga proponents ng evolution ay hindi scientific. Lahat yan ay claims lang, baseless claims, baseless theories na ang ugat ay negative propositions laban sa Diyos. Kaya nila pinalalaganap yan sapagkat laban sila sa Diyos. Ayaw nila ng nature that was created by God. They want God out of the picture. Yun lang yun. Kaya nga sinabi ko na itong mga propositions na ito, ganitong klaseng karunungan, ang meron tayo pag iniwan tayo ng Diyos. Walang basihan. Para ma-prove nila ito, kailangan nandun sila sa pasimula. At sabihin nila, walang creation. Nagmula lang tayo sa Big Bang at saka maliliit na particles. O nagsimula ka sa isang butete. Pagkatapos ng butete, naging palaka ka, tapos naging butiki ka, paakyat-akyat ka. Pagkatapos ng butiki, naging unggoy ka. Diba? Pagkatapos ng unggoy, naging tao. So, nagmula sa mga maliliit na... It has never been proven na tumalon ang species. Na halimbawa, from tadpole, papunta sa butiki, yung ganun, wala. Walang ganun. And so we find na baseless ang claims nila. Pero pinalalabas nila na science ito. Punta naman tayo sa kabilang kampo. Doon sa pro-God. Using the order of things ulit. Using the order of things, sinasabi ng mga pro-creation at saka yung mga pro sa creation ng Diyos at saka pro-God, nature has an order and laws. Tama na mayroong atoms and particles. But we need to understand na itong design na ito, all of us agree na ang lahat ng disenyo at pamantayan sa pamunuan ng sanlikha ay fixed and intelligent. Agree? At dahil intelligent yan, yung design, then this intelligent design has an intelligent designer. Something over and above established these laws. At something above this nature is super. Kaya nga siya super or ultra natural. Hindi siya part ng nature. Intelligent siya. And he is powerful. Man on his own will always find po an excuse para hindi managot sa Diyos. So ang paliwanag lagi na tao ay walang Diyos. Pero hindi ibig sabihin porket sinasabi ng iba na walang Diyos, ay hindi porket na namumuhay sila na parang walang Diyos, ay ibig sabihin walang Diyos. At hindi ibig sabihin na hindi tayo mananagot sa huli pagharap natin sa Kanya. Sabi nga ni Pablo sa mga Griego po, sa Mars Hill, nang una po siyang dumating doon.
Sa Acts 17:23 to 27, ang Mars Hill po ay nasa Athens, and ang Athens noong panahon nila ay capital ng education. Doon pinapupunta ang mga bata para mag-aral. And sabi po niya sa kanila, "For while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, To an unknown God. Therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you." Nakakatawa po kasi sinasamba nila ang isang Diyos-Diyosan na hindi kilala. Bakit mo sasambahin ang isang hindi mo kilala? Tapos ang ilalagay mo to the unknown God. Nonsense. It's nonsense. Itinataas mo, nagpapatira pa ka sa kanyang harapan, pero ang title, The Unknown God. That's nonsense. Verse 24, "The God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He served by human hands, as though He needed anything." Walang kailangan ang Diyos sa atin. He is not creature. Walang kulang sa Kanya, kaya wala siyang kailangan. Hindi niya kailangan ng tulong natin. And since He Himself gives to all people life, and breath, and all things, and He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, binigyan niya sila ng matitirhan. Hindi lang yun, pati yung responsibilidad nila, at saka yung expectation sa kanila. Verse 27, sabi ni Pablo, that they would seek God, if perhaps they might grow for Him, find Him, though He is not far from each one of us. Dahil nilalang ng Diyos ang tao, nilagay po siya sa mundong ito. Everything was in order nung ilagay tayo dito para mabuhay tayo. Therefore, because God gave us everything, it is right for God to demand. It is right. It is just for God na mag-demand sa atin that we would seek Him. Ganito po ba nangyari sa kasaysayan ng tao? Hindi. Mas pinili natin ang ating mga sarili. Hindi lamang ang ating unang magulang, pati nung kumalat na ang tao sa balat ng lupa, mas pinili pa rin ng tao ang kanyang sarili. At dahil hindi tayo sumunod, ano ang requirement ng katarungan? Ano ang tama? Ano ang tama para sa ganun? Pag ang anak natin ay hindi sumunod sa atin, ano ang tamang gawin doon? Parusahan. Kasi pag hindi natin pinarusahan yun, ang maling gawa, babalik sa atin nun. Tayo ang tiwali. Tayo ang hindi tuwid. Hiling ng katuwiran na maparusahan ang sumusuway. Sabi ni Pablo sa verse 17, dagdag pa niya, as it is written. Saan pa ito nasusulat? Itong sinasabi niyang as it is written. Hango po ito sa Habakkuk 2:4. Sabi po sa Habakkuk 2:4, behold, as for the proud one, his soul is not right with him, but the righteous will live by his faith. The righteous will live by his faith. Si Habakkuk po ay propeta ng Diyos sa Juda. And nag-prophesy po siya sa final days ng Assyrian Empire at yung pagdating ng Babylon. This means na by this time, tinapon na po ng Diyos ang Northern Kingdom sa Assyria at paparating na po ang Babylon para salakayin ang Juda. So nang mamatay po si King Josiah ng Juda, bumalik ang mga tao sa paggawa ng kasamaan. At ganito po ang pahayag ng Diyos sa kanila. Kaya't hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan.
Napapaligiran ng masasama ang mabubuti, ano pa't nababaluktot ang katuwiran. Sa Habakuk 1:4. So ngayon, ang sagot ni Habakuk sa Diyos, nakikita niyo pala ang kasamaan ng aking mga kababayan. Bakit hindi na lang kayo magpatawad? Minsan gano'n tayo sa Diyos Panginoon, bakit ganyan? Bakit hindi ka na lang magpatawad? Total, humihingi naman kami ng patawad. So, nakapatawaran. So, bakit hindi ka na lang magpatawad? Bakit kailangan mo pang gamitin ang mga taga-Babylonia para hatulan ang aking mga kababayan? Para hatulan kami? Bakit hindi ka na lang magpatawad? Anong sagot ng Diyos? Sa verses 6 to 11, sabi po ng Diyos, "For behold, I am raising up the Chaldeans, that fierce and impetuous people who march throughout the earth, to seize dwelling places which are not theirs." Ulitin ko, I am raising up the Chaldeans. Bagamat kaaway sila ng Israel, Diyos pa rin ang magpapadala sa kanila. Sila rin ay mga instruments in the hands of God. Sabi ng Diyos, they are dreaded and feared. Their justice and authority originate with themselves. Their horses are swifter than leopards and keener than wolves in the evening. Their horsemen come galloping. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle swooping down to devour. All of them come for violence. Their horde of faces moves forward. They collect captives like sand. They mock at kings, and rulers are a laughing matter to them. They laugh at every fortress and heap up rubble to capture it. Then they will sweep through like the wind and pass on, but they will be held guilty, those whose strength is their God. Although instrument sila sa kamay ng Diyos, pati yung mga yon, yung mga Babylonians, hahatulan din ng Diyos. Lahat hahatulan ng Diyos. Binigay ng Diyos ngayon ang kanyang kautusan para sa Israel para malaman nila kung paano nila siya mamahalin. Yun yung purpose ng kautusan. Para alam natin kung paano natin mamahalin ng Diyos. And at the same time, para malaman natin kung saan tayo nagkasala at manumbalik. Ngunit anong ginawa ng Israel? Binaliwala nila ito. Sinira nila ang kautusan. Kaya kung anong karahasan, kung anong katiwalian at kasamaan ang ginawa nila sa kanilang kapwa, siya rin ang padadala ng Diyos sa kanila. Justice or righteousness demands that sin be punished. Ngayon, kung ikaw si Habakuk at alam mo na lahat ng pinahayag ng Diyos ay mangyayari, ano kaya ang tatanungin mo sa Kanya? May pag-asa pa kaya? Sabi ng Diyos, "As for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith." May connection ang righteousness o pagiging tuwid sa pananampalataya at sa mabubuhay. Yung mga tuwid sa mata ng Diyos ang siyang mabubuhay at mananatili sa araw ng kahatulan. At dito sa Habakuk 4, itong parating na kahatulan ang dapat na nilang takasan. Kaya nga sinabi, the righteous will live by his faith. They will survive because of faith. Ang tinutukoy ni Prophet Habakuk na kahatulan dito ay ang pagsalakay ng Babylonia. Sa Romans 1:17, ang dapat na takasan natin ay ang kahatulan ng sangkatauhan, yung puot ng Diyos. This means that in the gospel, the same righteousness that demands the punishment of man is the same righteousness that God has offered para matakasan natin ang kahatulan. Hindi pwede isisingit natin ang gawa natin doon. God's righteousness rescues you from God's judgment. It is not your righteousness. It is not your works. But it is God's work.
It is His righteousness that rescues you from judgment. Which leads us sa second part ng 17. Sabi sa 17b, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Dito makikita natin yung third point. Tama ba? Third point na? Or fourth na? I think this is the fourth. From faith to faith. Sa ibang translations, from first to last. Ano kaya ang ibig niyang sabihin dito? Pagkatapos natin makapagsimula sa panibagong buhay kay Kristo, dahil sa katuwiran ng Diyos, hindi po tayo nagpapatuloy ayon sa sarili nating gawa o kakayahan. Hindi tayo nagpapatuloy sa sarili nating katalinuhan o sa sarili nating mga activities sa Christian faith. Hindi ganon. That is legalism. At pinagalitan ni Pablo ang mga taga-Galacia pagdating sa ganyan. Nakapagpapatuloy tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Lumalalim, nag-uugat, lumalago kay Kristo dahil sa pananampalataya. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sa mga katuwid, hindi lamang tayo nabibilang ng matuwid ng katuwiran ng Diyos. Kasi ang pagbibilang ng matuwid o pagpapawalang sala ay isang beses. It is God's act, single act. Yan. Pero iniingatan niya rin tayo para manatili tayo kay Kristo hanggang huli. And so, in summary, why do we have confidence in the gospel? Number 1, verse 16a, the gospel is the power of God for salvation. Number 2, 16b, this grace of salvation is for everyone who believes. And number 3, 16 to 17a, the righteousness of God that demands the judgment of sinful man is the same righteousness that justifies those who believe in Christ. And number 4, sa 17b, His gift of righteousness preserves those who believe in Christ. Ang katuwiran po ng Diyos ay malayong-malayo po sa justice system natin sa mundong ito. Yung 50 pesos na binanggit ko kanina ay natutulad sa ating mga gawa. Hindi po ito sapat para itawid tayo sa walang hanggan. Ngunit Diyos ang gumawa ng paraan. Yun yung good news. Pinahayag po ng Diyos ang kanyang katuwiran na lahat ng tumanggap ng umaapaw na kagandahang loob ng Diyos ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Kay Kristo lamang, dahil si Kristo ang nagbayad ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. What Christ did was He satisfied the demands of God's righteousness para ingatan tayo at dalhin tayo sa kanyang sarili sa walang hanggan. This gift of righteousness na binabanggit dito na sinasabi ni Pablo na in it or in the gospel, the righteousness of God is revealed. Itong gift of righteousness is none other than Jesus Christ, His Son. So let us find our comfort and assurance in the reality that God is just and He is also justifier of His people. Ang kagandahan ng magandang balita ay hindi makikita sa ating katalinuhan, sa ating kakayahan, o sa ating mga gawa. Rather, it is found in Christ, in Him and in His perfect and finished work. Kaya maging panatag tayo sa Kanya. Ang Kanyang katuwiran ang nagsimula sa atin sa pananampalataya at maghahatid sa atin para makarating tayo sa piling niya.
Ganito rin ang naging saloobin at damdamin ng isang German pastor ng Moravian Church na nagngangalang Count von Zinzendorf noong 18th century. At ganito ang sinabi niya sa kanyang awitin at tula. Pakinggan po natin. Sabi niya, Jesus, thy blood and righteousness, my beauty are my glorious dress. Midst flaming worlds in these arrayed, with joy shall I lift up my head. Bold shall I stand in thy great day, for who ought to my charge shall lay? Meron ba? Sabi niya, fully absolved, through these I am, from sin and fear, from guilt and shame. Walang pwedeng mag-charge sa kanya o mag-accuse sa kanya. Because he is free from all the guilt and shame, from all the sin and fear, because it is Christ, His blood and righteousness, that are His glorious dress. These are the reasons we are confident in the gospel, mga kapatid. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at matuwid na Panginoon. Tayo manalangin.